Ang berhing kapanganakan ni Jesus ay hindi maaaring patunayan ng siyensya o sabihing abnormal ang ganitong pangyayari. Ang pananampalataya sa Diyos ay kumikilala sa kapangyarihan ng Diyos na ang lahat ay makapangyayari sa Diyos. Oh, for nothing is impossible with God. Tayo pong lahat ay tumayo. Gabing ito ay masayang pagtitipon nating mga lingkod ng Diyos. Tayo sumasamba sa pangalan ng Panginoon. Ipagdiwang natin ang gabing ito sa pamamagitan ng pagsamba natin sa Diyos na nagbigay buhay sa atin. Purihin natin siya sapagkat ang Diyos natin ay Diyos ng mga buhay at patuloy tayong pinagkakalooban ng pag-asa at buhay. Si Jesus ay hari ng mga hari, Panginoon ng mga Panginoon. Purihin natin ang Panginoong Diyos na patuloy na nag-iingat at paalaala sa atin at sa Kanyang nilikha. Pasalamatan natin ang Diyos na nagbigay sa atin ng katagumpayan. Purihin ang Diyos na nagbigay sa atin ng lakas at buhay. Tayo po ay manalangin. Sa hapong ito, Panginoon, kami ay minsan pa mag-aalay ng aming mga sarili upang papurihan ka, Panginoon, at pasalamatan ka sa buhay at kalakasan na aming tinataglay. Salamat, Panginoon, sa mga biyaya at pagpapalang patuloy mong pinagkakaloob sa amin. Lalo tigit, Panginoon, pinasasalamatan ka namin sapagkat kami ay nagkakatipon upang ikaw ay papurihan at luwalhatiin ang iyong banal na pangalan. Pangunahan mo nga po kami, Panginoon, sa hapong ito ng iyong banal na Espiritu. Lalo't higit, Panginoon, ang magdadala ng mensahe sa amin sa hapong ito. At naway maunawaan namin, Panginoon, ang nilalaman ng mensahe na dadalhin sa amin sa hapong ito upang ito po ay, Panginoon, gamitin namin sa pang-araw-araw na pamumuhay namin.
Pinasasalamatan ka namin, Panginoon, sapagkat kami ay muli ay patuloy mong iniingatan sa amin. Panginoon, samahan mo kami. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Ating buksan po natin ang ating Biblia sa Lucas 1:46 to 56. Lucas 1:46 to 56. Ito po ang sinasabi. Ang awit ng pagpupuri ni Maria. At sinabi ni Maria, ang puso ko'y nagpupuri sa Panginoon at nagagalak ang aking espiritu dahil sa Diyos na aking tagapagligtas, sapagkat nilingap niya ang kanyang abang alipin. At mula ngayon, ako'y tatawaging mapalad ng lahat ng salinlahi. Dahil sa mga dakilang bagay na ginagawa sa akin na makapangyarihan, banal ang kanyang pangalan. Kinahahabagan niya ang mga may takot sa kanya sa lahat ng salit-saling lahi. Ipinakita niya ang lakas ng kanyang mga bisig. Pinangalat niya ang mga palalo ang isipan. Ibinagsak niya ang mga hari mula sa kanilang trono at itinaas ang mga nasa abang kalagayan. Binusog niya ang mabubuting bagay ang mga nagugutom at pinalayas niya wala ni anuman ang mayayaman. Tinulungan niya ang kanyang bayang Israel bilang pagtupad sa pangako niya sa ating mga magulang, kay Abraham at sa kanyang lahi magpakailanman. Tumira si Maria kina Elizabeth na may 3 buwan at saka umuwi. Pagpalain nawa tayo ng Diyos sa pagbabasa ng kanyang banal na salita. Ah
Magandang gabi po sa inyong lahat. Advance Merry Christmas na rin po and Happy New Year. Ako po yung nagpapasalamat at naimbitahan po pa ako ngayon para maging speaker po ninyo. Isa pong kagalakan sa akin ang pagdingkuran ng Panginoon sa ganito pong paraan. Ngayon po ang ikatatlong gabi ng ating pananambahan sa Diyos. Ang paksa po natin ngayon ay tungkol po sa caroling. Buhay at maingay na naman po ang ating gabi dahil sa mga nangangaroling. At naririnig na naman po natin yung paulit-ulit na awitin na sa may bahay at saka yung We Wish You a Merry Christmas. Siguro naman po lahat tayo ay naka-experience na mga roling. Naging tradisyon na po ng ating pananampalataya na kung darating na ang Pasko, may mga tao na tumatapat sa mga bahay-bahay upang umawit ng mga pamaskong awitin. Nag-post po sa Facebook yung isa kong kaibigan at ito po ang kanyang nilalaman. Sa mga ngaroling, sa may bahay 2 piso. Ang Pasko ay sumapit 3 piso. Joy to the World 5 pesos. Midley 10 pesos. With guitar plus 5 pesos. Thank you ABS-CBN Station ID song 15 pesos. Give love on Christmas Day 15 pesos. PS, all aguinaldo will be given if the following criteria is met. Clarity of voice, 15%. Energy, 25%. Accompaniment, 20%. Volume, 30%. Aliw factor, 10%. Total of 100%. Siyempre po, marami ang nag-comment. Sabi po ng isang comment, paano naman daw po kapag wiggle-wiggle ang kinanta? May kasama pang sayaw. Sabi rin po ng isang comment, sa iba na lang kami mga ngaroling, ang barat mo naman. At sumagot po uli yung aking kaibigan, at ito po ang sabi niya. Sabi ni Coach Leia, Coach Bamboo, Coach Sara, Coach Apple, dapat daw ang kanta ay nasa puso. Dapat connected ka sa inaawit mo. Totoo naman po, di ba? Ramdam po natin pag nasa puso po nang umaawit ang kanyang kanta. Ano po ba ang caroling? Sabi po sa Oxford Dictionary, ang ibig sabihin daw po ng caroling ay singing joyfully to the Lord at Christmas hymn. Pinalalagay na ang nagpasimula po ng caroling ay nanggaling po sa bansang Europa. At ang dahilan po ng caroling ay upang awitan ang mga taong nalulungkot at upang magkaloob ang iglesia sa mga taong nahihirapan sa buhay. Hindi po tulad ngayon na ang pangangaroling po ay ginagawa ng hanap buhay o panghihingi po ng pera. Kung atin pong babalikan ang banal na kasulatan, ang pinagmulan po ng caroling ay noon pa po sa paghahanda sa kapanganakan ng Panginoon. Meron na pong pag-aawitan ng pagpupuri at pagsasalamat sa Diyos. Ang ating Biblia ay nagpapatunay na may nagaganap ng awitan bago isilang si Jesus. Ang teksto po na binasa ko kanina ay mula sa Lucas 1:46 to 56. Ito po ba yung tinatawag nating Magnificat o ang awit ng pagpupuri ni Maria? Itong awit na ito ang unang Christmas carol. At ang awit po na ito ay sinundan pa ng mga awit po ng mga anghel ng pagpupuri sa Diyos. Sa makatuwid po, ang caroling o ang pag-aawitan sa panahon ng Kapaskuhan ay likas na po sa pananampalatayang Kristiyano. Kaya tuwing Pasko, makikita natin kung bakit tayong mga Kristiyano ay umaawit. May ilang mensahe kung bakit po tayo umaawit ng pamasko. Ang una po,
Ang caroling ay awit ng kagalakan. Umaawit tayo dahil ang pananampalataya ay relihiyon ng kagalakan. Christianity is a religion of joy. Kaya't ang Christmas ay season of joy. Sa awit po ni Maria, sinasabi po dito ang ganitong salita: nagagalak ang aking espiritu dahil sa Diyos na aking tagapagligtas. Sa isa pong tao na masaya at punong-puno ng positibong pananaw sa buhay, siya po ay napapaawit. Okay. Sa awit po niya dinadala ang mga pasasalamat na natatanggap niya sa araw-araw. Ang awit po ni Maria ay awit ng kagalakan, sapagkat darating na ang tagapagligtas na sa kanya ay magmumula. Kaya't ang Pasko po ay pag-aawitan. Dahil sa nakalipas na mga buwan at taon, nadama at nakita natin ang kahangahangang ginawa ng Diyos sa ating buhay. Sinubaybayan tayo, pinagaling tayo, at iningatan niya tayo. Ito ang dahilan ng ating pag-aawitan. Kaya't ang caroling ay kagalakan ng tagumpay. Ang ikalawa po, ang caroling ay awit ng pag-ibig. Sapagkat ang Christianity ay religion of love. Ang Diyos na sinasamba natin ay Diyos ng pag-ibig. Sinasamba natin ang Diyos na nagbibigay sa atin ng kahulugan ng tunay na pag-ibig. Ang isa pong taong umiibig ay mapapaawit siya sa nadarama niya. Maririnig sa kanya ang masasayang awit na nakikita ito sa kanyang mukha at mga kilos. Ang awit ay nakapagbibigay ng inspirasyon sa kanya. Sa awit po ni Maria, ipinakikita dito ang uri ng pag-ibig ng Diyos. Ang pag-ibig ng Diyos ay nakasandig sa katarungan. Ganito po ang wika sa talatang 52 hanggang 53. Ibinagsak niya ang mga hari mula sa trono at itinaas ang mga nasa abang kalagayan. Binusog niya ng mabubuting bagay ang mga nagugutom at pinalayas niyang wala ni anuman ang mayayaman. Transformasyon po ang uri ng pag-ibig na ibinigay sa atin ng Diyos. Ang awit na ito ni Maria ay may layuning makapagbigay ng inspirasyon sa mga inaaban ng lipunan. At ganito po ang pagmamahal ng Diyos. Kaya't ang awit ay maaaring magbigay ito ng inspirasyon na pwede pong mag-alab ng ating damdamin upang magsilbing lakas ng buhay sa kanilang pakikibaka. Ang pangatlo po, ang caroling ay awit ng pag-asa. Sapagkat ang Christianity ay religion of hope. Ang awit kaya kinagigiliwan dahil nakapagbibigay ito ng pag-asa sa kabiguan, sa nalulungkot at nahihirapan sa buhay. Ang awit po ang nagbibigay ng therapy at nagiging lakas upang magsimula at bumangon muli. Pinalalakas ng awit ang naglulupaypay nating espiritu. Kung kaya't meron po tayong mga awit na ating paborito. At dahil hindi po ito kumukupas, at ang mensahe po nito ay lagi pong nagpapalakas po sa atin. Ito po ang dahilan na sa tuwing aawitin o maririnig natin ang awit na ito, sumasaya ang ating pakiramdam, lumalakas ang ating loob na magpatuloy po sa buhay. Nais ko pong i-share po sa inyo yung paulit-ulit po na iniistorya po sa akin ng aking Lola Pelang. Okay. Ito po ba yung yung naging buhay po nila nung panahon ng
gera ng Hapon at saka po ng Amerikano. Sabi po ng aking lola, maliit pa daw po yung kanyang 3 anak. Kailangan na daw po nilang mag-evacuate nun sa bahay nila sa may Kalumpang. Ang bahay po kasi nila sa Kalumpang is yung katabi po ba nung kapilya natin doon. Okay. Sila daw po ay nagtago at nanirahan sa may parting linang na po ng Kalumpang. At kasama daw po niya yung kanyang mga kamag-anak na Rama at Valye. Lagi daw po silang nagsasama-sama at nagkakantahan ng mga kantang himnaryo. Yung lolo ko daw po si Tatay Loreto ang nagva-violin at yung akin naman pong Lola Pelang ang tumutugtog po ng piano. At sa gitna daw po ng mga putukan, ay sama-sama pa rin po silang nag-aawitan at nakakalimutan daw po nila na meron ng gera. Nawawala daw po ang kanilang takot kapag daw po sila ay nag-aawitan. Kaya naman po nung bata pa po ako, wala pa po kasi nung kuryente at TV sa Lucena. Pagkatapos po naming kumain ng aming pong hapunan at bago po makinig ng drama sa radyo, kami po muna ay nag-aawitan at nananambahan. Ginagamit po namin yung mga lumang program dito po sa Magil. At yung po gabi-gabi ang halos naming ginagawa. Kaya nga po medyo nakakabisado na po namin noon yung mga aawitin po sa himnaryo. Kaya nga lang po nung lumaki na po kami, meron na rin po ng kuryente at TV. Paminsan-minsan na lang po namin ito ginagawa. Pero alam niyo po yung po kasing kwarto po ng aking mga lola at lolo ay katabi po ng kwarto namin. At tuwing gabi po bago po sila matulog, ay lagi ko po silang naririnig na nagkakantahan. Patuloy po yung kanilang ginagawang pagdadasal at pagkanta po ng mga awitin sa himnaryo. Kaya lang po yung nagkasakit po yung aking Tatay Loreto, patuloy ko pa rin po nakikinig yung aking lola, si Lola Pelang na mag-isa pong kumakanta. Okay. Kaya po, masasabi ko po na ang buhay po nila ay puno po ng pag-aawitan. At tuwi pong naririnig ko po ang mga awiting himnaryo, ako po ay sumasaya, lumalakas po ang loob at nagkakaroon ng pag-asa. At tulad po ni Maria sa kanyang awit, puno po ito ng pag-asa. Pag-asa mula sa kadiliman ng buhay. Ito po ay ang liwanag ng Panginoong Hesus. Ito po ay pinatunayan ni Maria sa kanyang awitin. Sa kanyang karanasang masalimuot at pangit na pangyayari. Kaya ganito po ang kanyang sinabi, na siya'y nilingap ng Panginoon Diyos at pinagpala siya. Ang Pasko po ay pag-aawitan. Umaawit tayo upang ipahayag natin ang pasasalamat, ang kagalakan at pag-asa. Ipinahahayag din natin sa mga awitin ng ating pananampalataya sa inyo. Bilang pong pagtatapos, nais ko po kayong tanungin, ano po kaya ang awit ang nais niyong ipahayag sa ating Panginoon? Pwede na rin po ito yung regalo po natin sa kanyang kapanganakan. Di na po natin kailangan gumastos. Isang awitin po na mula sa puso ay sapat na para sa napakaraming biyaya at pagmamahal na ibinigay niya sa atin. Muli po isang mapagpalang Pasko po at mapayapang bagong taon po sa inyong lahat. Sa pangalan ng Ama, Anak, at ang Espiritu Santo. Amen. Sinabi ni Yahweh, ginantihan ko ang bawat isa ayon sa kanyang pamumuhay at ginagantimpalaan ayon sa kanyang ginawa. Maghandog tayo sa Panginoon ng may katapatan
sa pangako at kagalakan. Sa aming pagpupuri, Panginoon, hindi lang po namin inihandog ang aming sarili, kundi naghahandog kami, Panginoon, upang ito ay gamitin para sa ikalalago ng iyong banal na salita sa aming kapaligiran, dito sa lupa. Sa pangalan ni Jesus. Amen.
Tayo po'y manalangin. O Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming pong salamat sapagkat hindi po natapos ang buong maghapong ito ng aming pagpapagal, ng aming pag-aaral, para po hindi maituloy ang aming pong ginagawang paghahanda para po sa selebrasyon ng iyong kaarawan sa pamamagitan ng aming simbang gabi. Salamat, Panginoon, sa mensahe na aming narinig sa pamamagitan ng mga awiting makalangit, sa pamamagitan ng bukas na aklat o ng banal na Biblia, na mayroon kang isang anak na ngayon ay iyong tinawag para magpahayag ng iyong salita. Salamat din sa mensahe ng aming mga panalangin. Sa bawat pagtibok ng aming mga puso, kasama ng aming kaisipan, andoon, dakilang Diyos, ang pagsusumamo na patuloy kaming maghahandog at mag-aalay ng isang pagsamba at pagdilingkod sa iyo lamang. Salamat ng marami o aming Panginoon, sapagkat minsan pa sa pamamagitan ng aming pag-awit, ang mensahe ay nahayag. Yung po bang sa bawat pagtapat namin sa mga tahanan o sa mga sasakyan, maging sa aming mga kapamilya, sa pamamagitan ng caroling, ginugunita namin o aming Panginoon yung mga nangyari noong unang panahon na hanggang ngayon ay aming isinasagawa. Nawa dakilang Diyos, hindi lamang ito maging simbolo o halimbawa, kundi maging karapat-dapat kami para sa mga awiting makalangit, awiting pamasko para sa iyo, aming Panginoon. Sabi nga, dapat mula ito sa aming mga puso, o aming Panginoon. O Diyos na makapangyarihan sa lahat, muli po naming tinatapos ang aming pananambahan, pero hindi dito natatapos ang aming pagdilingkod. Bagkus pa nga, samahan niyo po kami sa aming pagtugon. Sa amin pong panalangin, o aming Panginoon, kami po ay may mga prayer requests. Amin pong pinagpe-pray si Hanilor, na kung saan ay bukas at sa Sabado ay kukuha ng eksaminasyon. Alam namin, dakilang Diyos, na ikaw ang siyang magbe-bless sa kanya at ang iyong kalooban ang siyang maghari sa kanya, o aming Panginoon. Sinasama din namin sa aming panalangin ang kapatid na Ednalyn Bardelosa, na kung saan, o aming Panginoon, ay mag-undergo na naman ng kanyang pagpapagamot. Alam namin, dakilang Diyos, na ikaw ang dakilang manggagamot, na siyang patuloy na magdadampi sa kanya ng kagalingan. Dahil ibe-bless niyo po yung mga doktor na titingin sa kanya, yung mga gamot na ipapasok sa kanyang lupang katawan. Maraming salamat, o aming Panginoon. Kami nga po ay lalabas sa iyong bahay dalanginan. Uuwi po kami sa aming mga tahanang kinabibilangan. Kami po ay inyong sasamahan. Sa amin pong pamamahinga, o aming Panginoon, lukubang kami ng iyong kapangyarihan para po makapagpahinga kami ng naaayon sa iyong kalooban. At sa kinabukasan, o aming Panginoon, ipagkaloob muli sa amin ang isang umagang kay ganda na taglay-taglay ang kalakasan ng pangangatawan at patuloy kaming gumawa ng nararapat alinsunod sa iyong kautusan.
Muli, o aming Panginoon, marami pong salamat. Sa amin pong pansamantalang pag-iwahiwalay, o aming Panginoon, mula po sa isang makahulugan at makabuluhang simbang gabi na aming ginagawa, tanggapin po ng bawat isa sa amin ang iyong mayamang pagpapala, biyaya, pag-ibig, bendisyon na sasambitin ng inyong abang lingkod. Pagpalain tayo ng Panginoon at ingatan tayo, paliwanagin ng Panginoon ang kanyang mukha sa atin at mahabag sa atin. Ilingap ng Panginoon ang kanyang mukha sa atin at patuloy niya tayong papatnubayan. Sumaating lahat ang pagpapala ng iisang Diyos, ang Diyos Ama, ang Diyos Anak, at Diyos Espiritu Santo. Amen. Magandang gabi po sa ating lahat. Tayo po ay patuloy na nagpapasalamat, lalo tigit sa nag-handle ngayong ikatlong simbang gabi, ang ating pong Christian Women Association. Salamat po sa ating pong tagapagsalita, ang ating Ate Leia, at sa ating pong patnugot, ang ating kapatid na Nani. Patuloy po nating welcome ang bawat isa sa atin na narito sa loob ng ating bahay dalanginan, maging yung mga nanonood at nakikinig sa atin sa pamamagitan ng ating Ustream Live. Meron po ba tayong bisita? Wala po? So welcome po. Bukas po ang ika-4 na simbang gabi, December 19, ganun pa rin po ang oras, at ang mangunguna po ay ang Christian Young Adult Fellowship. Andyan po ang kanilang speakers, ang flower donors at ang offertory ushers. So, sama-sama po muli tayo sa kinabukasan. Mga magulang ko't mga kapatid, tayo po'y natipon, kaya tayo'y dapat ay magpatuloy sa paglilingkod, hindi lamang po sa pamamagitan ng pag-awit, lalo tigit sa ating patuloy na pagmamahalan. Tayo pong lahat ay tumayo. Tayo po'y magbatian sa isa't isa, magmano mga bata sa nakakatanda. Ingat po kayo, pagpalain po tayo ng Diyos. This is the day, this is
Salud.